O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa, chup-chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series sa mga naglalaban na mga mayaman. Isa sa kanila ang ating bida na si Rishi na nagpanggap na lalaki. Nakarating sila sa kinalalagyan ng villain boss na si Arnold. Inatake ng isang nakaputi si Arnold. Pero madali lang umilag ang boss at tinagpas ang kaaway. Tinusok nito ang isa pang extra at tinapon sa likod. At sabay na umatake si Rishi at ng kasama nito pero nagawang makipagsabayan ni Arnold. Nabasag ang espada ni Rishi. At tutusukan na sana siya ni Arnold pero niligtas siya ng huling kasama at ito ang namatay sa harap niya. Ngunit walang silbi dahil maging siya ay namatay din ng tinusok ni Arnold ang kanyang dibdib. Pero ligtas siya sa mga reincarnation in another world dahil muli man siyang nabuhay ay bumalik lang siya sa nakaraan. Nang pinapaalis siya ng magiging asawa sa ng prinsipe ay agad nga na umalis ang babae. Dahil ang totoo ay pang-7 beses na siyang mabuhay at bumalik sa sitwasyon na iyon. Naalala niya noong unang beses siyang tanggihan ng prinsipe at mapahiya sa mga tao. At sa pagkakataong iyon ay nagmaktol ang bida na naglakad sa kalsada ng mag-isa. Nakaupo siya na pinagmamasdan ang reflection sa tubig nang biglang pansinin ng isang businessman. At dahil wala nang mapuntahan ay sumama ang babae sa mga negosyante at naging negosyante din siya. Naglakbay siya sa buong mundo para makipagkalakal at marami siyang natutunan. Ngunit namatay siya dahil sa digmaan. At nagulat siya sa unang pagkakataon nang malaman na nabuhay siyang muli pabalik sa kasal nila ng walang silbing prinsipe. Kaya umalis siya agad nang sinabi ng prinsipe na ayaw nitong maging asawa siya. Pero sa pagkakataong ito ay kaagad siyang umuwi muna at kinuha ang mga kayamanan niyang alahas. Sinubukan niyang hintayin yung mga nakitang merchants dati pero nakadaan na ang mga ito. Pero dahil may pera na siya at marami na siyang nalaman sa nakaraang buhay, ay naglakbay na siya sa mundo at naging isang dalubhasang doktor. At naging mayaman ulit. Pero dahil sa digmaang pandaigdig ay namatay siya ulit. Saka bumalik sa wedding. Maraming trabaho pa ang nagawa niya pero kada namamatay sa digmaan ay bumabalik sa wedding. At yung huling pagkakataon ay nagpanggap siyang lalaki at naging swordsman. At doon na nangyari noong pinatay siya ni Arnold. Tumakbo siya sa wedding at naisip na subukang dumaan sa ibang daan. Sa isang hallway ay nakabangga niya yung taong pumatay sa kanya. Kaya nagulat ang bida na naisigaw na emperor si Arnold na hinawakan ng espada. Pero hindi pa emperor si Arnold sa oras na iyon. Nagpaalam ang babae sa lalaki at agad na nagtanggal ng sapatos. Saka tumalon mula sa balkon sa 2nd floor at gumulong sa lupa. Dahil dito ay naging beautiful siya sa mata ni Arnold na napatawa sa sarili. Naglakad siya pa uwi nang makita si Dietrich at ang mga tao nito na hinahanap siya. Dahil nais pa rin pala ng lalaki na pagtawanan ng bida. Pero sinabi ni Rishi na ayaw niyang maging asawa ang prince. Kaya natawa ang mga taong nakarinig at napahiya si Dietrich. Nagpaalam na ng payapa si Rishi na sinabing ayaw na nitong makita ang pagmumukha ng prinsipe. Dahil hindi naman katakam-takam. Kaya mas napahiya pang lalo ang prinsipe na natamba. Pag-alis niya ay may naramdaman siyang sumusunod, kaya agad niyang inagaw ang espada nito at umatake. Ngunit nasangga ito ni Arnold na siya palang sumunod. Saka pinakilala niya si Arnold kina Dietrich na pilit sinusundan siya. At sa harap ng mga tao ay biglang yumuko si Arnold na kinuha ang kamay ng bida. At sinabi sa ilalim ng buwan na pakasalan siya ng babae. Kaya nagulat si Rishi at binawi ang kamay at sinabing hindi payag. Pero napatawa si Arnold. Sa isip kasi ng bida ay ito ang lalaking pumatay sa kanya. Dumating bigla ang hari doon na agad binalibag sa lupa ang anak na Dietrich. Saka yumuko ang hari kay Arnold at Rishi at humingi ng pasensya. Sinabi ni Arnold na gusto niyang kausapin saglit ang babae, kaya inutusan ng hari si Rishi na sumama kay Arnold. Sa isang mesa ay sinabi ni Arnold na na-inlove na siya sa babae. Naisip ng bida na warlord ang kaharap at ito ang pasimuno sa World War sa mga buhay niya noong nakalipas. Kaya naisip niyang pagbigyan ang prinsipe para malaman kung anong dahilan kung bakit siya mahilig sa gyera. Tinanggap ng babae na maging asawa ni Arnold sa kondisyon na titira siya sa ibang bahay na hindi kasama si Arnold. Hindi siya gagalawin ni Arnold. At magiging tamad siya na asawa. Kaya pagkaraan pa ay iniuwi na nga siya ni Arnold sakay ng karwahe na mag-ara. Habang natutulog ay naramdaman niya ang paglapit ni Arnold, kaya agad kinuha ang armas. Pero sinabi ng lalaki na nais lang niyang kunin ang sariling espada na kinuha ng babae kanina kaya napahiya si Rishi.
Habang nag-uusap ay bigla silang natigil dahil sa pag-ambush ng mga tulisan. Kaya lumabas si Arnold para tignan ang kaguluhan. Hindi rin nanatili sa loob si Rishi na binuksan ang pinto gamit ang hairpin. At nagulat siya dahil natalo agad ang mga tulisan na kinalaban ni Arnold at walang namatay ni isa sa mga ito. Itinali nila ang mga kalaban. Pero isang sundalo ni Arnold ang nalason at hindi makagalaw. Nakita ng bida ang gamit na lason sa armas, kaya sinabi sa mga kasama na gagawa siya ng antidote. Nagulat ang mga ito pero gumawa nga siya ng gamot. Tingin niya ay walang tiwala ang mga kaharap kaya sinugat niya ang sarili gamit ang nalason na armas. At ginamot din ang sarili. Kaya naniwala ang mga sundalo na ginamit ang gamot niya. Lumapit si Arnold at nagtanong kung paano siya nakatakas ng karwahe. At sa isa pa niyang nakaraan ay naging katulong siya na palaging nagbubukas ng pintong nakalock. Naa-amaze daw si Arnold dahil sa galing ng bida. At excited sa next na gagawin ng babae na ikagugulat niya. Pero sumagot si Rishi na hindi siya for entertainment ng prinsipe. Nakwento ni Arnold ang bawat mabubuting katangian ng mga kasama nilang fighters. At lahat daw sila ay personal na pinili ng prinsipe para maging escort niya. Saka nagpasalamat ang lalaki. Ipinaliwanag ni Arnold na walang tiwala ang mga tao niya kay Rishi dahil nga ayaw siya ng naunang prinsipe. Kaya pinag-isipan siyang isang villain na babae kaya hinindian sa kasal. Sinabi pa ni Arnold na kailangang ang maging bride niya ay mula sa ibang kaharian. Kaya inisip ng babae na para siyang isang hostage ng kaharian ni Arnold. At good news daw ito sa kanya para hindi siya mabigyan ng mabigat na trabaho sa Kingdom Golkheim. Pagdating nila sa kaharian ni Arnold, ay dinala siya sa isang tahanan na hindi daw nagamit ng mahabang panahon. At masaya naman si Rishi na naglinis sa bahay na tulad ng isang masipag na babae na ayaw pa ng tulong ng mga servants. Minsan habang nag-iisip sa labas, ay nakita niya ang ilang mga katulong na binubuli ang kapwa katulong. Dahil mas baguhan ito sa kanila. Agad na tinulungan ni Rishi ang natamba na katulong. At sinabing huwag maglaba dahil baka hindi lang ito matuyo sa araw na iyon. Inakala ng ibang mga katulong na bago lang ang bida, at dahil typical na bully na grupo ng 3 tao, ay umalis ang mga feeling prinsesa. Nagpasalamat ang katulong na Blondie at nagpakilalang si Elsie. At nang magtanong ito kung sino siya ay iniba ni Rishi ang usapan na uulan daw ng malakas para maligo yung nanonood ngayon na hindi naliligo. Habang nasa balkon ay naramdaman niyang pinapanood siya ni Arnold. Kaya tinawag niya ito na nasorpresa sa lakas ng pakiramdam niya. At sinamahan siyang pagmasdan ang kaharian nila at sinasagot ang bawat tanong sa kanya ng babae. Napatanong si Arnold kung bakit masaya ang babae kahit sa maliliit na bagay. Kaya naalala ng babae na malungkot at walang boses ang buhay ng isang magiging asawa ng isang prinsipe. Pero dahil sa naranasang kalayaan sa mga nakaraang buhay ay sinabi ng babae na wala siyang pakialam sa iniisip ng iba sa kanya. Ang mahalaga ay masaya siyang binibigyang halaga ang lahat ng importante sa kanya. Hindi napigilan ni Arnold na hawakan ang mukha ng bida at nasabi nitong gagawin ang lahat para maproteksyonan ang babae at sa lahat ng layaw nito. At bago umalis ay binigyan ng kahilingan ang babae dahil sa pagsira nito sa kasunduan na huwag siyang hahawakan. Pero pag alis ni Arnold ay nasabi ng babae sa isip na hindi niya mabasa ang lalaki. Kinabukasan ng puntahan siya ni Oliver, ay nagtanong ang bida kung gaano katagal nagsisilbi ito kay Arnold. At sinabi ng BTS na 10 taon. At nasabi ni Oliver na natutuwa si Arnold sa kanya dahil hindi peke ang ngiti kapag siya ang kasama. Nagdaos ng party ang kaharian isang gabi. Pinuntahan ni Rishi si Arnold sa opisina nito at pagpasok, ay hiniling sa lalaki na nais niyang siya ang pipili ng personal na magiging katulong. Saka ang gabing iyon ang oras para ipakilala ng prinsipe sa mga tao kung sino ang magiging asawa nito. Kaya kusang pinahawak ni Rishi ang kamay, saka sila naglakad patungo sa mga nagsasayang tao. Isang hari ang binati si Arnold at nais ipakilala ang anak. Pero sinabi ni Arnold na wala nang dahilan pa dahil nahanap na niya ang babaeng magiging asawa. At ipinakilala si Rishi sa harap ng maraming mga tao. At tulad ng dati ay inggit ang naramdaman ng mga audience. Pero mahinhin pa ring nagbow si Rishi sa mga tao. Sinabi ni Rishi na hindi na kailangang saktan ang feeling ng mga babae doon. Pero sumagot si Arnold na kailangan niyang siguruhin ang kaligtasan ni Rishi. Pero naisip ng bida na ito ang pumatay sa kanya dati. Hiniling ni Rishi na gusto niyang matuto ng pakikipag-espada mula kay Arnold. Na hindi daw inaasahan ng lalaki pero pumayag ito. Saka sila sumayaw habang pinapanood ng mga royal blood na mga tao. Sa kanilang pagsayaw ay naalala ng bida nang mapatay siya ni Arnold, kaya sinubukan niyang palitan at pangunahan ang pace ng pagsayaw. Pero palagi siyang nauunahan ni Arnold na mas matikas pa rin.
At sa huli na feeling niya na matutomba, ay nasalo siya ni Arnold. Pumalakpak ang mga tao na feeling daw ay nanood sila ng sword dance. May lumapit na mga inggit na prinsesa at binigyan si Rishi ng alak. Naamoy ito ng bida na may halong dinurog na paminta. Alam niyang may pakana ang mga babae kaya tinikman niya ito at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanya. Kaya nang mapahiya ang mga bully ay umalis silang talunan. Iniinom niya ang alak na spicy nang dumating si Arnold na inagaw ito at ininom dahil concern sa kanya. Saka sinabing ibang tao ang iniisip ni Rishi nang sumasayaw sila kaya iba ang galaw ng babae kanina. Hindi nasagot ng bida ang tanong at sinabing alam niyang may scar ang lalaki sa balikat base sa paggalaw nito. At ipinakita ng lalaki ang scar niya sa leeg, katulad ng bahagi na natagan niya noong naglaban sila sa dating buhay. Nagtanong si Rishi kung paano ito nakuha ni Arnold, pero pumasok na ang lalaki. Ngunit ipinakita na may nanunood sa kanila na pangiti-ngiti pa. Kinabukasan habang naglalabas sina Elsie at ng mga katulong, ay tinawag sila ni Diana at sinabihang hindi na naman nila nagawa ng dapat na trabaho. Dumating ulit ang nakadamit katulong na bida at tinulungan sina Elsie na nagpaliwanag na hindi pa sila bihasa. Nagtanong si Rishi kung anong background ni Diana. At sinabi ng mga ito ang narinig na dating mayaman daw ang pamilya ni Diana. Ngunit dahil nagkautang kaya bumagsak ang buhay at naging katulong ng palasyo. Kalaunan na itinipon ng mga katulong at nagtataka sila dahil napakalinis ng tirahan ng magiging boss nila. At napansin nilang wala sa pila si Rishi. Pag-announce ni Oliver na paparating ang bida ay nagbaw ang mga katulong. At pagdating ni Rishi ay labis ang gulat ni Diana. Sinabi ni Rishi ang pangalan ng mga napili nitong katulong. At dahil wala si Diana ay hindi niya napigil ang magtanong kung bakit. Nagalit si Oliver pero sinabi ni Rishi na ayos lang. Nagtanong si Rishi kung alam na ba agad ni Diana na magtrabaho sa kaharian noong bago siya doon. At sumagot si Diana na hindi. Saka sinabi ni Rishi na hindi na magiging katulong si Diana. Kaya nanlumo ang kawawang babae. Naalala nito noong baguhan siya na walang may nais magturo sa kanya kaya naging competitive siya. Naging masungit nga lang. Nilapitan siya ni na Elsie at nagmakaawa kay Rishi na huwag siyang tanggalin. Lumapit si Rishi at sinabing ibang trabaho ang ibibigay kay Diana. Dahil alam ng bida ang kakayahan ni Diana na matalino at magaling magturo, ay ito ang ini-appoint niyang teacher ng mga bagong magiging katulong. At magtuturo din ng kung paano magbasa ang mga katulong. Kalaunan ay inayos ni Elsie ang bida. At napansin na medyo may kakaiba sa damit ng babae. Pero sinabi ni Rishi na kailangan niya ang outfit sa sandaling iyon. Dumating ang hinihintay niyang bisita. At walang iba kundi si Kane, kung kanino siya natutong maging merchant ng mga magagandang bagay. Nag-usap sila saglit ni Kane at hiniling ng babae na si Kane at ang kanyang kumpanya ang bahala sa pag-aayos ng magiging kasal nila ni Arnold. Pero may nakita ang merchant sa kanya kaya nagpasensya ito at sinabing hindi mapagbibigyan ang kahilingan ng prinsesa dahil masyadong elegante ang bida para sa kanila. At umalis na ito kahit gusto pang makausap ni Rishi. Habang nagga-garden, ay naalala ng babae noong tinuturuan pa siya ni Kane. Sinabi ni Kane na hanapin lang niya ang mga taong kailangan ng kanyang produkto para masigurong panalo sila sa transaction. Naalala ng bida ang nakatagong imbitasyon ni Kane base sa pagsasalita nito bago siya umalis. Kaya agad tinakasan ng babae ang mga gwardiya at pinuntahan ng isang pub kung saan nagulat si Kane nang makita siya. Nag-usap silang dalawa patungkol sa negosyo at dahil alam na ng bida ang kapasidad at kung paano tumakbo ang isip ng isang negosyante, ay madali na lang niyang napasuko ang mailap kunwari na Kane. Hindi lang niya nasabi dito na kailangan niya ang magiging influence ng trading business ni Kane sa hinaharap para mapigilan si Arnold sa pagsisimula ng gyera. Ininom nila ang alak bilang seal ng deal. At pagkatapos ay nag-iwan ng gamot ang bida pang tanggal ng hangover. Pag-uwi niya ay gabi na. At pagpasok sa bahay ay nakita si Arnold na parang galit na naghihintay. Nilapitan niya ang napa-atres na babae, at naipit sa pinto dahil sa style siga ng pamacho. Nagsorry si Rishi dahil sa pag-uwi ng late na pwedeng makasira sa reputasyon ng Crown Prince. Pero sinabi ni Arnold na wala siyang paki sa sasabihin ng tao sa kanya. Ang mahalaga ay ligtas ang babae. At sinabing mula ngayon kapag magpunta ng bayan ang babae, ay sasamahan niya ito. Walang ano-ano ay nag-alok ang bida na ipagluto niya si Arnold. At nagluto nga siya. Pero nang tikman niya ang sariling luto ay agad siyang nagpasensya sa prinsipe dahil hindi siya marunong magluto. Ngunit hinigop agad ni Arnold ang sabaw. At pinigilan ang naiisip ng babae na hindi niya alam ang masarap at hindi. Pagkatapos nilang kumain ay ipinagtapat ng babae na kinailangan niyang kausapin ang trading company boss na Kane para sa balak nito sa hinaharap.
Pero alam na ni Arnold na ayaw sabihin ng babae sa kanya kung ano ito. Saka nahuli pa ng bida ang kakaibang ngiti ni Arnold kaya sinabi sa lalaki na nag-enjoy ito sa pag-testing sa babae. Bago umalis ay sinabi ni Arnold na kung makita ni Rishi ang nakababata niyang kapatid ay huwag itong kausapin. At muling ipinakita ang misteryosong lalaki na nakangiti na naman. Patuloy sa pag-aaral ang bida kaya busy siya kahit gabi. Samantalang masaya namang sinabi ni Arnold kay Oliver na kahit sinabi ni Rishi na hindi marunong magluto, ay masarap pa rin ang ginawa niyang sabaw na dinagdagan niya ng vetsin na hindi nila alam sa lugar na iyon. Kinabukasan ay nakita nilang nakahiga sa garden ni Rishi ang isang black hair na lalaki. Kaya agad sinabi ng mga gwardiya niya na bumalik na ang babae sa kwarto nito. Pero nagising na ang lalaki, at nagpakilalang si Theodore na kapatid ni Arnold. Sinabi nitong nais niyang makilala si Rishi pero ayaw ipaalam ni Arnold. Naalala ng bida ang warning ni Arnold na huwag kakausapin si Theodore. Ngunit binati niya ito at nagpakilala. Kunwari sinabi ni Theodore na malambot ang lupang binungkal ng babae kaya nahiga. At kunwari din may tinuro sa lupa na nais ipakita sa babae na pinalapit. At paglapit ni Rishi ay seryosong sinabi ni Theodore na hostage lang ang bida at nais niyang iligtas. Pero sumagot ang babae na alam niya. Saka nagpaalam din si Theodore na sinabing next time ulit. Nagtanong ang babae sa dalawang guards tungkol sa relasyon ni na Theodore at Arnold. Pero hindi pwedeng masagot ng mga bantay. Kaya hindi na ipinilit pa ng babae. Naglalakad sila nang makita niya si Arnold kausap ang ilang matataas na tao at ayaw pumayag ni Arnold sa hinihiling ng debalbas. Pero nang makita ni Arnold si Rishi na ipinakita ang kamao bilang pagsasabing kaya ito ng lalaki, ay biglang nagbago ang desisyon ni Arnold na kinarelax ng kausap. Pagpasok ni Rishi sa kwarto ay may nakita siyang sulat. Mula daw ito kay Arnold na tinawag siya sa chapel para magkita ng 12:00 ng gabi. Pero pagpunta niya doon ay si Theodore ang bumati na naghihintay. Sinabi ni Theodore na masama ang kapatid at mamamatay tao. Pero alam na ito ni Rishi. Sinabi pa ni Theodore na pinatay ni Arnold ang sariling ina at balang araw ay papatayin din niya si Rishi. Ngunit sinabi ni Rishi na walang masama dahil siya ang may desisyon na maging asawa si Arnold. Kaya si Theodore ang nagulat. Lalo na nang sinabi ni Rishi na tapos na silang mag-usap at si Arnold na lang ang kausapin nito. Saktong pumasok si Arnold kaya biglang natakot si Theodore. Pinaalis ito ni Arnold at walang nagawa ang natakot na mas bata na nagpaalam na at umalis. Nagdahilan si Rishi na pangalan ni Arnold ang nasa sulat, kaya siya nagpunta doon. Saka ipinakitang nireplyan ng bida ang sulat kasama ng mga detalye dito at natanggap ni Arnold. Nagtanong ang babae kung bakit sinasabi ng mga taong pangit ang ugali ni Arnold. At sumagot ang lalaki na ito daw ang totoo. Pero hindi daw may kakailan ng lalaki ang nakikita niyang ginagawa ni Arnold para sa mga tao ng kaharian nito. Kaya nasabi ni Arnold na naging mabait siyang masyado sa babae, sabay kapit ng kamay nito sa parang manok na leeg ng bida. Sinabi ni Arnold na alisin ng babae ang pag-iisip na ganun para makasurvive sa kahariang iyon. Ngunit hindi daw mababago ang isip ng babae, sabay tawag na asawa kay Arnold. Kaya imbes na sakal ay hinaplos ng lalaki ang mukha ni Rishi. At sinabing nakikita daw niya sa mata ng babae na isa itong warrior sa battlefield at may nakahandang solusyon. At sinabi ang nararamdaman na natatakot siya kada nakikita ang mga mata ng napapatay na tao. Kaya nalaman ng babae na nakakaramdam din ng takot si Arnold. Nasabi ni Rishi na nanaginip daw siyang namatay. At ikinatatakot niyang ang buhay niyang iyon ngayon ay isang mahabang panaginip lang. Ngunit ganun pa man ay magpapatuloy siya at ang solusyon niya ay manatiling maging asawa ni Arnold. Kaya napangiti ang lalaki. Saka hinawakan ang baba at baywang ng babae. Saka hinilapalapit at nilaplap ang lips. Dahil sa nangyari ay hindi makalimutan ng babae ang feeling ng halik ng prinsipe na inaalala pa niya hanggang kinabukasan. Nilapitan siya ni Elsie na napahanga sa makinis na kuko ni Rishi dahil sa cutex. Kaya pinaupo siya ng bida at nilagyan ng cutex ang kuko nito. Napatanong si Elsie kung paano mapapatibay ang kuko niya. Kaya sinabi ng bida na kumain siya ng karne at isda. Pero ang problema ay mahirap lang ang pamilya ni Elsie at sakto lang ang sahod niya para sa basic needs nila. Kaya napagtanto ni Rishi na kahit malaking kaharian ay nagkakaproblema din sa kahirapan. Dahil sa pag-cutex ng bida sa kuko ni Elsie at pagpapakita ng mabuti sa isang katulong, ay naiyak si Elsie dahil sa saya. Pinatawag ni Rishi si Kane para sa isang business proposal na paggawa ng cutex. Nakita ni Kane na maganda ang cutex, pero si Rishi lang ang nakakaalam ng sekreto sa paggawa. Nais ni Rishi na gumawa si Kane ng mass production ng produktong cutex na magagamit ng mga mayayaman.
Pinakita pa ng bida ang executive order ng minimum wage ng mga tao doon. Pero iniwan ito ni Kane at sinabing nadismaya siya kay Rishi dahil hindi payag ang businessman na maging charity. Ipinaliwanag ni Rishi ang narinig niyang itinuro noon ni Kane sa kanya. Saka sinabing imbes na kontrolin nila ang kanilang customer, ay sila mismo ang magtuturo sa mga tao kung paano maging customer. Nagustuhan naman ni Kane ang idea na ito at napangiti. Ngunit muling naging gaaman ang loko na hindi pa rin payag sa nais ng bida na maging business partner siya. Kaya inilabas ni Rishi ang huling barahan nito. Ipinakita niya ang patent ng ginawa niyang gamot sa sakit ng kapatid ni Kane. Kaya natigilan ang merchant, pero hindi pa rin makapaniwala dahil hindi daw doktor si Rishi. Pero ipinaalala ni Rishi ang binigay nitong gamot pang tanggal ng hangover. Na nasabi ng dalawang kasama na noong ininom nga nila ito ay nawala ang sakit ng ulo nila. Hindi rin napigilan ni Kane na maniwala, at sinabing nabaliktad ang pagkakataon. Nagpunta daw siya sa lahat ng magaling na doktor para sa kapatid. Pero walang nakakaalam ng gamot ng kapatid. At sinabi nitong gagawin niya ang lahat para kay Rishi kapalit ng pagbibigay ni Rishi ng gamot sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ng bida na ibibigay niya ang formula ng gamot ng libre kay Kane. Ang gusto lang niyang ay paintindi ay ang pakiramdam ng mga taong nais niyang magtrabaho sa itatayo nilang mass production. Lahat ng mga taong ito ay may mga kapamilya din na tulad ni Kane. Hindi man sakit ang lahat ng problema nila, kundi ay kahirapan. Ay hindi pa rin maitatanggi na ang layunin nila para magtrabaho ay para sa pamilya. Yumuko ang bida bilang paggalang at nagmakaawa na tanggapin siya ni Kane na business partner. Kaya napanganga si Kane na biglang tumayo. At lumuhad sa harap ni Rishi. At sinabing nakalimutan niyang maging tao, at salamat at pinaalala ni Rishi. At gagawin ng kumpanya niya ang nais ng babae. Kaya napangiti ang bida. Tatayo na sana siya pero bigla siyang bumagsak. Kaya sinabi niya sa dalawang bantay na tawagin nila si Elsie. Ngunit nang balikan siya ni na Oliver at ng kasama nito ay wala na ang bida. Ipinakitang kanid na pala siya ni Theodore, kasama ang mga tao nitong sina Elsie at Camille. Nagtanong si Rishi kung bakit siya dinala doon ni Theodore. Kaya sinabi ng batang prinsipe na hindi kasi siya pinapansin ng kapatid kaya pagagalitin niya ito. Nang magtanong ang bida kung nais bang mapalapit ni Theodore sa kuya, ay umiwas ito na umalis, kasama ni na Camille at Elsie. Flashback na noong mahilo si Rishi na pinuntahan ni na Camille at Elsie, ay sinabi ng bida na alam niyang spy sila ni Theodore. Dahil pareho silang mula sa mahirap na lugar ng kaharian na tinutulungan ni Theodore. Dahil sa kabaitan ng bida ay inamin ng dalawa na balak ni Theodore na ay pakulong si Rishi, pero hindi sasaktan. Kaya nagboluntaryo mismo si Rishi na magpunta na sila sa kulungan na hinanda ni Theodore. Kinausap ni Theodore ang kuya sa isang kwarto at sinabing hawak na niya si Rishi. At kung gusto ni Arnold na makita pa ang babae ay ipaubaya niya ang trono kay Theodore. Ngunit relax lang si Arnold. Kaya mas naiinis si Theodore na ipinakita ang nararamdamang galit dahil hindi siya pinapansin ng kapatid, na tulad ng pagpansin niya kay Rishi. Nagtanong si Arnold kung anong klaseng kulungan ang gamit ni Theodore na pinagdalhan kay Rishi. At nang sinabi ni Theodore na may bintana, nakapadlock ang pinto, at may mga gwardiya, ay biglang napangiti si Arnold. At sinabing naririnig nito ang paparating na babae. At bumungad ng pinto si Rishi na kinagulat ni Theodore. Papalapit ang babae na sinabing kailangan nilang mag-usap ni Theodore. Habang sinasabi niya ang mga bagay na dapat hindi gawin ni Theodore kapag may kinukulong, ay nag-flashback ang pagtakas ni Rishi. Ginamit niya ang picklock na binuksan ng pinto, saka inilabas ang dagger mula sa palda at mabilis na pinatulog ang unang bantay. Lumaban ang tatlo pa, pero gamit lang ang handle ng dagger, ay isa-isa niyang pinatulog ang mga ito nang umatake sila. Sinipa niya ang isa pa at binugbog ang natirang dalawa. Binato niyang dagger ang isa, saka pinaamin ang isa pa na binali ang paa at kamay. Nakalapit siya kay Theodore nang biglang ay padamit ni Arnold ang sweater sa babae. Kaya nakita ni Theodore ang sugat ng kuya sa leeg. Nagtanong ang babae kung bakit siya kanidnap ni Theodore, kaya sumagot ito na gusto niyang magalit ang kuya. Pero sinabi ng bida na nakita na niya ang laro ni Theodore na sawa na siya sa pagiging second in line at pag-aalala sa mga mahihirap. Dahil ang totoo ay ginagamit niya ang sariling pera para tulungan ang mga nasa mahihirap na lugar. At ginawa na lang ang pagkidnap para magmukhang masama sa mga tao at mawala na. Pero ayaw umamin ng bata kahit na crybaby ito. Nang sinabi ni Arnold na wala siyang paki sa kapatid ay tumakbo palabas si Theodore. Nagtanong ang bida kung ano ang tunay na iniisip ni Arnold. Kaya napangiti ito ng masama na kinabahala ni Rishi. Sinabi ng lalaki na hindi pa rin siya naiintindihan ni Rishi. At sinabihang huwag pansinin ng babae si Theodore.
At ayaw din niya sanang madawit pa si Theodore sa kanya. Kaya mas lalong naisip ng bida na concern si Arnold sa kapatid. At nagkaroon ng pagkakataon si Rishi na itanim sa utak ni Arnold, na isipin at mag-imagine ng opposite ng binabalak nitong masama kung anong magandang may dudulot sa kanya. At muling ginawang example ang sarili na kahit ayaw niya noong una na maging asawa ni Arnold, ay ginawa pa rin niya bilang solusyon, saka din siya umalis. Habang mag-isa ay naalala ni Theodore noong may binabantayan siyang pasyente. Pero may umatake kaya ihinarang niya ang sarili at pumikit. Pero nagulat siya nang makita si Arnold sa harap niya na pinatay na ang kalaban. At sinabing hindi siya dapat nagsusuicide. Pero pinuri ang tapang niya. Pinuntahan ni Rishi ang nag-emo pa rin na Theodore. Sinabi ng bata na gumagawa daw kunwari masama ang kuya para mawala. At nakikita niya ito araw-araw. At kunwari ginagawang masama ng kuya ang imahe sa ibang kaharian, pero mabait siya sa bayan. Sinabi ni Rishi na kailangan niya ang tulong ni Theodore dahil ito lang naman ang nag-iisang kapatid ng Crown Prince. Dahil sa sinabi ay muling naisip ni Theodore na dapat makatulong sa kapatid. Pero siya daw ang pipili ng paraan. Saka siya nagpahulog sa balkon, harapan pa ni Rishi. Nais tulungan ng babae si Theodore pero nanghina na siya. Akala ni Theodore kung makakatakas na siya, pero bigla siyang hinawakan ni Arnold sa kamay. At hinila pataas. At sinampal sa mukha. Sinabi ni Arnold na huwag gagawa ng makakasama sa sarili ang kapatid, gaya ng sinabi na niya dati. Kaya napagtanto ni Theodore na naalala ng kuya ang pagligtas sa kanya noon. At napaiyak ito na sinabing ang nais lang niya ay makatulong sa nag-iisang kuya Arnold. Masaya naman si Rishi dahil nagkausap ang magkapatid na psychotic. Pero bigla na siyang nanghina at nakatulog sa bisig ni Arnold. At nakita ni Theodore ang masayang kapatid dahil sa babae. Binuhat ni Arnold ang babae at sinabing ipagkakatiwala kay Theodore ang pagkuha ng karwahe. Kaya na-shock ang bata dahil pinagkatiwalaan siya ng kapatid sa unang pagkakataon. Pagkagising ni Rishi ay ipinabasa sa kanya ni Arnold ang sulat ni Theodore. Tapos sinabi na humingi ulit ng pabor ang babae dahil sa ginawa niyang paghawak sa kanya. At naalala ng babae nang halikan pala siya ni Arnold, kaya nahiya daw ito. Saka nagpasalamat si Arnold kay Rishi dahil sa pagtulong niya kay Theodore. May dumating na sulat mula sa isang kaharian na pinasimangot si Arnold. Pero nang pumasok si Rishi ay sinabi nitong naging good mood daw siya. At pumayag na sumama sa imbitasyon ng babae sa inayos nitong kwarto. Nagpunta sila ng villa at ipinakita ng babae ang bedroom ng fiancé nito. At nagustuhan naman daw ito ng prinsipe. Ipinaalala ni Rishi ang hamon ng prinsipe na mag-sparring sila. At nais niyang makasparring ang prinsipe para maturuan siya ng sword technique nitong malakas. Kaya nasabi ng lalaki na hindi maganda ng skill na pangpatay. Nagdamit sila pang sparring kung saan nilagyan ng lalaki ang sarili ng pang-control sa paggalaw. Kunwari naputol ang kamay, nabulag at sugatan ang isa niyang paa. Sa isip ni Rishi ay iyon pala ang dahilan kaya hindi niya ito natalo noon sa laban nila. Sinabi ni Rishi na kung mananalo siya ay sasagutin ni Arnold ang isang tanong niya. At kung mananalo ang lalaki ay hihiling ng kahit ano at gagawin ng babae. Umatake ang babae na agad sinangga ni Arnold. At nagpatuloy pa siya sa paglapit gamit ang wood sword, pero sinasangga lang ng lalaki ang pag-atake ni Rishi. Nagpatuloy sila sa sparring at nagulat ang mga nanonood dahil mabilis daw nakikita ni Rishi ang mga teknik ni Arnold. Ginamit ni Arnold ang deadly strike nito na pumatay kay Rishi noon. At naalala ito ng babae kaya nagawa niyang makaiwas sa 2 beses na pagwasiwas ni Arnold. Alam ni Arnold na ibang tao ang iniisip ni Rishi sa kanyang seryosong pakikipag-sparring sa kanya. Kaya nagseselos daw ito. Ngunit sinabi ni Rishi na si Arnold ang nakilala niyang pinakamalakas. Muling umatake si Rishi gamit ang finale na pagtirada, isinaksak niya ang wooden sword. Pero lumipad ang espada niya dahil na-disarmahan siya ni Arnold. Sinabi ni Arnold na pwede na niyang gawin ang gusto niya at hindi daw aatras ang babae. Kaya pagkatapos matanggal ang kanilang mga restraints, ay sinabi ni Arnold na may pupuntahan sila sa bayan. Hindi makatayo si Rishi dahil na-shock pa rin ang katawan niya sa pag-absorb ng tirada ng lalaki. Kaya magpapaiwan pa sana ito para magpahinga. Ngunit binuhat na siya ni Arnold, kaya nag-blush na napasigaw ang babae at sinubukang pumalag. Pero binuhat pa rin siya ng prinsipe pabalik sa villa. Kinabukasan ay nakita ni Rishi na naglilipat ng gamit si Oliver para sa opisina ni Arnold. At sinabi nitong busy ang prinsipe na wala pang tulog mula kagabi. Kaya pinuntahan ni Rishi ang prinsipe at sinabing matulog na ito. Kaso ay hindi daw makatulog ang lalaki kapag araw dahil ramdam niya ang presensya ng mga tao sa paligid. Kaya may naisip si Rishi.
Nag-ayos siya ng insenso at pinadilim ang kwarto ng lalaki at umupo sa tabi nito. Sa ganitong paraan daw ay makakapag-focus lang ang lalaki sa presensya niya at makakatulog. Hindi pa rin makatulog ang lalaki, kaya sinabi ng babae na mahiga ito sa tabi niya. Nahiga nga siya at ginawa ang pagpapatulog sa isang baby. Ngunit naging curious ang babae sa sugat ni Arnold na hinayaan ng lalaki na hawakan niya. Ngunit agad din pinatigil. Para hindi daw unfair ay ipinakita din ni Rishi ang leeg kay Arnold at sinabing hawakan din niya ito kung gusto. Pero una nang inilagay ng lalaki sa mukha ni Rishi. Saka nagkatitigan sila ng malapit, pero talo ang babae. Kaya napangiti lang si Arnold na sinabing samahan lang siya ng babae doon. Kalaunan ay nakatulog si Rishi at naalimpungatan nang makita si Arnold sa tabi. Nagtanong kung bakit naroon ang lalaki, pero pinaalala ng lalaki na siya ang umakyat sa kama. May kumatok sa pinto kaya pinagkumot ni Arnold si Rishi. At pinapasok si Oliver. Nag-report ito at ng kantsaw dahil naroon ang babae, pero pinalabas din agad ni Arnold. Kaya nahihiya si Rishi. Pagbalik ni Rishi ay sinabi sa kanya ni Elsie na dumating na yung request niyang wig. Pinuntahan niya si Theodore at humingi ng tulong na makapasok siya sa pagiging knight. Pero dapat lihim lang para hindi siya bigyan ng special training. At dahil nais makita ni Theodore ang magiging reaksyon ni Arnold ay pumayag ito. Kaya nag-training nga si Rishi bilang isang knight at nagpanggap na lalaki. Nilapitan siya ni Fritz na sinabing idol daw si Arnold at nais maging magaling sa espada tulad ng prinsipe. Biglang may nagsabi na huwag nilang basta pagtsismisan ng pangalan ng isang royal blood kaya sila napatayo. Ito si Lodger na kapatid ng hari at kinilatis si Rishi. At dahil payat ang babae ay sinabi ng duke na kumain pa ng mas maraming manok ang bida. Pagkatapos ng training ay nagpunta ng isang bodega si Rishi at nagpalit sa pagiging chicks. Pag-uwi niya ay pinuntahan siya ni Arnold na lumapit at ibinulong ang tagpuan nila sa susunod na araw. Sinabi ni Rishi kay Elsie na pupunta sila ni Arnold ng bayan. Kaya seryosong sinabi ni Elsie na gagawing maganda ang babae. Pagbaba ng karwahe ni Arnold at Rishi ay pinatanggal ng lalaki ang hood niya. At nakita ang bagong ayos ng buhok. Humanga naman ang lalaki dahil sa husay ng katulong niyang nag-ayos kay Rishi. Nakita nila ang bayan at excited si Rishi. Kaya tinignan ni Arnold ang orasan nito. At saka tinawag ang babae na maglibot muna sa bayan. At pinakain siya ng babae ng masarap na kakaibang prutas para sa mga prinsipe. Nang matapos ay pinuntahan na nila ang katatagpuin doon na si Mihaela. May ipinakitang mamahaling mga bato ang jewelry shop owner. At nagtanong kung alin sa mga ito ang peke. Sinabi ni Rishi na hindi niya masabi, kaya humingi ng mga gamit at pinag-aralan ang mga bato. Saka sinabing imitation lang ang mga ito. Kaya nagulat at napahanga si Mihaela. Ipinaliwanag nito na naroon sila para bilhan siya ni Arnold ng singsing na gagamitin nila para sa kanilang kasal. Ayaw sanang tanggapin ni Rishi. Pero sinabi ni Arnold na kung magkakaroon ng singsing ang babae na bigay niya ay magagamit ang pera nitong nakastock lang at matutulungan ang mga tao. Kaya sa huli ay pinagpili si Rishi sa mga ipinakitang bato ni Mihaela. Sinabi ng matanda na para sa kanilang mga babae ay pinipili nila ang mga alahas na mahalaga sa kanila. Nakita ni Rishi ang mata ni Arnold at sa isip ay nagagandahan siya dito. Kaya hiniling niya kay Mihaela kung may bato ba itong tinatago na kasing kulay ng mata ni Arnold. Pero napahiya siyang bigla dahil nabisto ang nararamdaman niya, sabay napatawa din si Mihaela. Pagkatapos pa ay tumayo sila sa tuktok ng gusali doon kung saan kitang-kita ang mga umaalis at dumarating. Kaya naisip na ni Rishi na may hinihintay ang prinsipe lalo na at tingin ito ng tingin sa orasan kanina. At kalaunan nga ay may dumating na mga karwahe. At naalala ni Rishi ang dating kilala na si Kyle. Dumating si Kyle na prinsipe ng Cayoles at binati si Arnold. Nire-represent daw nito ang amang hari. Naalala ni Rishi sa past life na mayaman din ang kaharian ng Cayoles, pero dahil sa snow ay limitado ang kanilang pag-unlad at masisira din ito pagdating ng gyera. Ipinakilala ni Arnold si Rishi sa bisita na prinsipe. At dahil babaero ay lumuhad na pinuri-puri ni Kyle ang bida. Pero paglingon ni Rishi ay nakita nito ang nais mang sakal na mukha ni Arnold. Nang dalawa na lang sila ay sinabi ni Arnold na paghaharapin niya sina Kyle at Lodger, kaya nag-iba ang reaksyon ng bida. Dahil kapag nakita siya ni Lodger ay mabibisto ang pagpapanggap niyang lalaking knight. Habang inaayos ang mga tanim at iniisip na gawa ng gamot si Kyle dahil kilala niya ito sa dating buhay, ay dumating si Michelle. Ito naman yung naging kaibigan niyang professor sa isa pa niyang buhay nang mag-aral siya ng medicine. Nag-usap sila patungkol sa chemical na ginamit ng babae sa paggawa ng cutex nito. Nag-offer ang professor na maging student niya si Rishi.
na agad pumayag habang naroon pa ang doktor. Kinausap niya sina Michelle at Kyle. At sinabi ni Michelle na dahil may mga herbal na gamot ang babae ay pwede na niyang gawing lab experiment ang prinsipe. Na pinayagan naman ni Kyle para matanggal ang sakit. Nagtimpla agad ng gamot si Rishi at ibinigay sa dalawa. Pero sinabing malakas ang flavor nito kaya mahirap lunukin. Ngunit loko ang doktor niya na kinuha ang gamot at agad ipinainom ng puwersahan sa prinsipe na hindi nakatanggi. Naduduwal si Kyle dahil sa kakaibang lasa, pero mas lalo pa siyang pinainom ni Michelle imbes na painumin sana ng tubig. May binigay na libro si Michelle kung saan nakalagay ang kanyang mga research, na masayang binasa ng babae. At naalala niya noong magkasama sila nito sa isang research room at may pinag-aaralan silang isang compound mixture. Walang ano-ano ay pumasok si Arnold na sinabing sasamahan niya si Rishi sa pag-uwi. At dahil naroon ay nagpakilala na rin si Michelle kay Arnold at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanila. Habang bumababa ng hagdan ay hindi daw nabantayan ng babae ang oras, kaya ibinigay ni Arnold ang pocket watch nito sa babae. Naisip ni Rishi na mabilis mag-adopt si Arnold sa mga makabagong discovery at napamalaagit ng maalala ang imbensyon ni Michelle. Pagsapit ng gabi ay nagpa-party si Arnold bilang pagtanggap kay Kyle at Lodger. At kasama pa rin niya si Rishi sa tabi para ma-welcome ang mga bisita. Dumating si Kyle at nagpasalamat kay Arnold. At kinuha ni Rishi ang pagkakataong ito upang tumakas at nagpaalam sa dalawa. Pero ang balak niya ay maiwasan si Lodger na makita siya. Kaya ginamit niya ang kakayahang hanapin ng isang tao sa maingay na party at nahanap niya si Lodger. Kaya nakihalubilo muna siya sa mga tao at nakausap pa ang anak ni Mihaela. Ngunit natigil ang pakikiramdam niya kay Lodger nang makita sina Arnold at Kyle na lumabas. Hinihiling ni Kyle na tulungan ni Arnold ang kanyang kaharian, kapalit ng mga nailalabas nilang mga ginto at mamahaling mga bato. Nais ni Kyle na palakasin din ni Arnold ang kanilang sandatahang pandigma. Ngunit alam ni Arnold na nauubos na ang kayamanan ng Kayols. At sinabing kawawa si Kyle dahil nagkamali ito ng pagkakarinig kung sino si Arnold. Hindi daw siya mabait, kundi ay mas matatawag pang mananakop. Saka iniwan ang kawawang Kyle. Narinig itong lahat ni Rishi na nakikinig sa gilid. At naalala noong kausap niya noon si Kyle na handang gawin lahat para sa bayan. Naglaban noon ang dalawang kaharian at marami ang namatay sa panig ng Kayols. Ngunit bago lang ang pangyayari na kinausap ni Kyle si Arnold para sa alliance na pwedeng dahilan para maiba ang hinaharap. Pero para maging allied ang dalawang bansa ay kailangang magkaroon ng parehong respeto sa mga pinuno. At napapatanong ang bida kung paano. Malungkot na sinabi ni Kyle kay Michelle na malabo ang usapan nila ni Arnold. Pero kalaunan habang nagyuyosi si Michelle ay nasabi nito sa sarili na nahanap na niya ang taong posible na gagamit ng imbensyon niyang lason. Maaga pa ay nag-ensayo na si Rishi ng espada. At napansin ni Lodger na may mali, kaya nagtanong sa bida. Sumagot si Rishi na natatakot daw siyang makipaggyera balang araw. Kaya pinakalma siya ni Lodger na sinabing kung hindi sila lalaban ay sila naman ang pwedeng agawan ng kinabukasan. Dapat daw niyang hanapin ang sagot sa tanong na paano magiging useful. Kaya muling na-motivate ang bida na gawin ang lahat para matulungan ang Kayols at mapigilan na maging warlord si Arnold. Sa booth camp ay nagulat siya dahil tinawag pala ni Lodger si Arnold para panoorin ang mga magti-training. Kaya hindi mapakali si Rishi nang titigan siya ni Arnold. Akala niya kung hindi siya nabisto. Pero tinawag siya sa gilid at nagtanong kung anong ginagawa niya doon. Sinubukan pang ipilit ng babae na isa lang siyang knight. Kaya hinawakan ni Arnold ang bunganga niya at sinabing aabusuhin doon dahil mas mababa lang siya sa isang royal blood. Kaya napilitan ding kumanta ang nabistang babae na nagpanggap siyang lalaki para masubukan din ang training na ginawa noon ni Arnold. Nag-isip saglit ang prinsipe at pumayag sa kondisyon na kailangang magpahinga ng babae para hindi maubusan ng lakas. At kailangan niyang itago ang kasarian. Sinubukang buksan ng babae ang usapan patungkol sa pagiging alay nila ng Kayols. Pero hindi interesado ang lalaki na umalis. Naalala ni Rishi nang ilang beses niyang makilala si Kyle sa kanyang nakaraang mga buhay at mabait ito sa lahat ng klase ng mga tao. Kaya nang kinausap ni Kyle si Rishi na sinabing kahit na masamang tao at barbarian si Arnold, ay nakahanda na siyang magpasakop dito dahil alam niyang inaalagaan nito ang mga mamamayan. Para makatulong ay naisip ni Rishi na gumawa sila ng alliance ni Kyle at hiniling ang pahintulot ng prinsipe. Kasunod siyang kinausap ni Michelle na sinabing nakita na niya ang taong gagamit ng invention niya. Ito ang black powder. Sa nakaraang buhay ni Rishi ay nagkahiwalay sila ni Michelle dahil sa paggawa nito ng black powder. Alam ni Rishi na magdudulot ito ng maraming kamatayan pero paliwanag naman ni Michelle na depende sa gagamit.
Nais makaharap ni Michelle si Arnold, pero pilit iniiwas ng bida. Kaso ay alam na ni Michelle na ayaw niyang ipakilala ang propesor sa prinsipe. Habang naglalakad ay biglang hinawakan ni Theodore ang kamay ni Rishi. Sa kabinulong na nalaman niyang nabisto na siya ni Arnold na nagpanggap na lalaki. At dahil sinabi ni Theodore na perpekto ang ginawa niyang setup ng mga spy niya, ay nais daw itong hiramin ni Rishi para sa isang rebelyon. At dahil baliw ay nais tumulong ni Theodore. Ipinakita naman ang nakaraan ni Michelle na dahilan ng pagkamatay ng ina. Nasusuklam ang tatay niya sa kanya. Pero nakuha niya ang pagiging genius ng ama. At sa musmos na gulang ay nag-aral siya ng pagiging alchemist at naging dalubhasa. Minsang mamatay sa gyera ang mga kasamang alchemist kasama ng ama, ay nagkaroon na siya ng kalayaan na maimbento ang gustong-gusto na black powder. At gumawa siya ng bomba na pinasabog pa. Sinubukan pa siyang muling kausapin ni Rishi patungkol sa maraming papatayin ng black powder kapag pinush ng alchemist ang balak. Pero sinabi ni Michelle lahat ng nabuhay na may purpose ay gawin dapat ang kanilang gagawin. At para sa kanya na mindset na poison ang dala sa mundo, ay kailangan din niyang gawin ito. Saka umalis. Kinagabihan ay nag-iisip ang bida kung paano mapipigil si Michelle na maibigay kay Arnold ang invention nitong black powder. Nang mapansin niya sa labas ang maraming mga firefly na nagpapaganda sa kalagitnaan ng gabi, nagagandahan siya sa mga kutitap ng insekto. Nang lumabas din si Arnold kaya nag-usap silang dalawa. Napansin nilang mas maraming firefly sa kinaroroonan ng lalaki na naisana ng babae. Kaya tinawag siya ng lalaki kunwari. Kaya naisip ni Rishi na magpunta sa balkon ni Arnold. At tumalon siya sa kabilang balkon. Automatic namang napamulagat ang lalaki na binitawan ng espada at sinalon ng payakap ang babae. Ngunit hindi na niya nabitawan pa ang babae na tuluyang niyakap. Saka sinabing alam niyang malakas naman ang babae na kaya pang tumalon ng mataas, pero hindi niya napigilan ang reflex. Sinabi ni Arnold na dapat sa pinto dumaan ang babae, na naisip ng bida pero huli na. Hawak daw ni Arnold ang espada dahil akala niyang kung mga sulo ang ilaw na nakikita nilang mula sa mga fireflies. Isang firefly ang dumaan at nailawan ang mata ni Arnold. At nasabi ng babae na napakaganda ng mga mata ng lalaki. Kaya nasabi ng prince na mina na niya ito sa ama. Pero nais niyang tanggalin dahil hindi ito dapat ina-adore na tulad ng pagtingin ng babae. Nagtanong si Arnold kung ano ang nakita ng babae sa kanilang bansa. At sinabi ng babae na lahat ng magagandang bagay. At nais niyang makita rin sana ito ng lalaki. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi na kailangan. At nasabi nitong may mga tao siyang mahal dati. Pero kinailangang patayin dahil nagiging hadlang ng kanyang layunin. At maging si Rishi ay pwede niyang mapatay kapag maging hadlang. Pero ayaw daw niyang mangyari. Ngunit sumagot pa rin ang babae na gagawin pa rin niya ang nais. At sinabing kahit mapatay man siya ng lalaki, ay babalik siya at babalik. Pwedeng maging maid, or blessed, merchant. Ngunit babalik siya para tignan si Arnold. Saka hinawakan ni Rishi ang mukha ng lalaki, at sinabing ang mga magagandang matang iyon ay pag-aari ng lalaki at hindi ng ama niya. Marahang tinanggal ni Arnold ang kamay ni Rishi saka din nagpalem. Muling nag-usap sina Kyle at Rishi. At ibinigay ng lalaki ang request nitong black powder, na mas pinag-aralan pa ng babae sa gabi. Patuloy naman ang pagsunod ng tao ni Theodore kay Michelle. Ngunit napansin ito ng alchemist at sa isang kanto, ay tinapunan niya ito ng smoke bomb, kaya kawawa ang extra. Sa kaharian ay muling nag-usap sina Arnold at Kyle, para baka sakaling magbago ang isip ni Arnold para sa Kingdom of Chaos. Naroon pa rin si Rishi at ipinakita ang mga jewelries nito na marami. At ipinaliwanag ni Kyle na na-master nila ang paggawa ng mga alahas. May inilabas ding relo si Rishi, na napansin ni Arnold na hindi niya pag-aari. Isa daw itong replika ng binigay niyang pocket watch kay Rishi. Ibinenta ni na Rishi at Kyle ang magagandang dulot ng technology na kanilang magagawa bilang allied countries. Ngunit sinabi ni Arnold na hindi daw ito sapat. Dahil pwede niyang sakupin ng isang bansa gamit ang espada at nakawin ang kanilang technology. Nagpapaliwanag pa si Kyle ng kanyang paghanga sa pamumuno ni Arnold. Nang biglang maistorbo sila ni Theodore na sinabing may emergency. Saka kumindat si Theodore kay Rishi, kaya nagpaalam din ang babae na umalis. Sinabi ni Theodore na lahat ng mga tao niyang sumusunod kay Michelle ay nakatulog. Kaya nakatakas ang minamanmanan nilang alchemist. Samantala pag-alis ni Rishi ay biglang tinawag ni Arnold si Oliver at pumasok sila kasama ng iba pang mga kawal. Kaya natakot si Kyle. Nag-iisip pa lang ang mga bida kung nasaan si Michelle. Nang may dumating at sinabi ang kinaroroonan ng alchemist. Kaya agad itong pinuntahan ng babae na nakaupo sa labas kasama ng mga kawal.
Sinabi ni Michelle na may naitanim na siyang bomba at gagawa ng ingay para marinig ni Arnold at magkaroon ng kaguluhan. Dahil nga ito ang role niya na tulad ng lason. Dumating ulit si Theodore na nag-like dahil ayos na ang balak nila. Naalala ni Rishi ang usapan nila noon. At sinabi niya kay Michelle na kahit ang lason ay pwedeng magbigay kasiyahan. At may mga resulta na hindi kasiguruhan. Kahit paggawa ito ng isang marunong na tao tulad ng propesor. Pagsapit ng tamang oras ay lumipad ang isang firework na sumabog sa ere. At nagulat si Michelle dahil alam niyang ito ang imbensyon niyang black powder. Ipinaliwanag ni Rishi ang natutunan niya dati sa propesor patungkol sa iba't ibang kulay na dulot ng nasunog na metal. At sinabing napag-aralan niya kung paano makagawa ng dagdag pang kulay at maihalo sa black powder. At imbes na gamitin itong pangbomba ay pwedeng sa ibang bagay na mabuti. Kaya lahat ng mga tao ay napatigil at napatingin sa magandang effect ng fireworks sa itaas. Kaya napagtanto din ni Michelle sa sarili na nakagawa siya ng bagay na mabuti. Nagpasalamat si Rishi kay Theodore dahil sa pag-organize nito sa mga tao na ginawa yung fireworks. Hinanap pala nila ang bomba na itinanim ni Michelle at ginawang fireworks. Dumating bigla si Lodger na galit at nais mahuli si Michelle. Malilintikan na sana ito, pero biglang dumating ang seryosong si Arnold. Kaya nagbaw ang mga sundalo kasama si Lodger na sinabing terorista si Michelle. Magsasalita sana si Rishi, ngunit pinigilan siya ni Arnold. Saka ipinaliwanag ni Arnold na hindi na kailangang mahuli si Michelle dahil ang nakita nilang pagsabog ay kasali sa bagong technology na ipinakita lang ng kaharian ng Chaos. At sinabi niyang nagkaroon na sila ng kasunduan ng kaharian ng Chaos sa paggawa ng mga advanced tech na makakatulong sa parehong bansa. Kaya umalis din si Lodger at ang mga sundalo. Dumating si Kyle na nilapitan si Michelle at pinagalitan. Magdadahilan pa sana ito pero sinabi ni Rishi na makinig na lang muna. Kaya humingi rin ng pasensya ang alchemist. Lumapit ang bida kay Arnold at agad na ipinaliwanag ng lalaki na hindi niya ginawa ang bagay na iyon dahil concern sa iba. Kundi ay iniiwasan lang niyang marinig ng ama ang kaguluhan sa jurisdiction niya. At pwede daw niyang lihim na ipakidnap si Michelle para patayin. Kaya lumapit si Rishi na nagpa-baby at ibinulong na si Michelle din ang imbentor ng pocket watch niya. Sayang naman ang utak nito kung maitatapon lang. Kaya nasabi na lang ni Arnold na wala talagang tatalo sa mga plano ni Rishi. Sinabi ng masayang babae na nais niyang ipakita ang kagandahan ng firework. Isa itong mapanirang bagay, pero pwede pa ring magdulot ng kagandahan depende sa paggamit. Kalaunan ay binigyan nila ng maraming gamot si Kyle bago ito umuwi. At nagpasalamat ang lalaki sa bida. Kinausap din niya sa garden si Michelle na sinubukan pa rin siyang tawagin. Pero mas interesado daw ang babae na kilalanin kung sino si Arnold na magiging asawa nito. Kaya nagpaalam din ang alchemist. Nang silang dalawa na lang sa opisina, ay masayang ipinakita ni Rishi kay Arnold ang box nang natapos ng singsing. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi na kailangan pang makita niyang suot ito ng babae. Kaya nanginig si Rishi na masasaktan sana. Kaso ay sinabi ni Arnold na hindi daw siya karapat-dapat maghangad ng mas higit pa sa pagbibigay ng singsing. Sinabi pa niyang malaya si Rishi na tanggihan ang singsing kung ayaw niya. Pero ipinaliwanag ng babae na kultura nila na dapat ang lalaki ang magsuot ng singsing sa babae kapag sila ay ikakasal. Saka lumapit kay Arnold at sinabing nais niyang isuot ang singsing saan man siya magpunta. At nais na ang lalaki ang magsuot nito sa kanya. Magpapalusot pa si Arnold na wala siyang gloves. Pero sinabi ng nag-blush na babae na ayos lang kahit wala. Basta ang mahalaga ay may pasok ang dapat sa nais niyang ipasok. Kaya kinuha ng lalaki ang box, saka hinila si Rishi at pinaupo. At lumuhad siya sa harap ng babaeng napamulagat. Hinalikan ng prince ang kamay niya, kaya mas lalong namula ang babae. At hindi niya napigil ang huminga, nang unti-unti nang ipinasok ng lalaki ang singsing sa daliri niya. At saka siya napao anime recap subscribe. Pareho silang natawa ni Arnold. Nang sinabi ng lalaki na tapos na, ay nakita ng babae ang magandang singsing na kasing kulay ng mata ni Arnold. Dahil nasa magandang mood ang prinsipe ay sinamantala ni Rishi na hilingin ang paglalakbay nilang dalawa para makita ang magagandang bagay sa buong mundo. Nagpasalamat ang lalaki dahil may nakita siyang magandang bagay. Pero dahil hindi alam ng babae ay ginawa niya itong riddle. Saka tumayo at hinawakan ang ulo ni Rishi. Sa isip ng bida ay hindi pa man niya na napigilan ang pagkakaroon ng digmaan na idudulot ni Arnold, ay masaya pa rin siya dahil kahit paunti-unti ay nakikita niyang posible ang pagkakaroon nila ng magandang kinabukasan. At natapos ang series.